Labas po tayo muli ng himpilan. Punta po tayo dyan sa Iloilo City. Isang opisina raw po ng distributor ng medical supplies at hospital equipment dyan sa Iloilo City ang pinasok ng mga magnanakaw. Pakinggan natin ang detalye mula kay Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Nataya sa 22,000 pesos na cash at isang laptop ang nawawala ng niluuban ng hindi pa nakikilalang suspect ang opisina ng distributor ng mga medical supply at hospital equipment sa Magdalo Street sa La Paz District. Sa pangimbestiga ng pulisya, madaling araw ginawa ng suspect ang krimen sa pamamagitan ng paggiba sa grills ng air condition sa likod ng parte ng opisina at saka pumasok. Nadiskubre ng mga empleyado na hindi nasira ang roll-up door at ang kandado ng opisina. Iniutos naman ni Iloilo City Police Office OIC Colonel Roland Bulalakaw sa La Paz Police na magsagawa ng malalimang investigasyon sa nasabing robbery incident. Nire-review na ng pulisya ang mga nakuhang CCTV footage upang malaman ang identity ng suspect. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Maraming salamat Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Samantala, balita muna tayo sa Western Visayas. Kargador sa Fishport sa Concepcion, Iloilo, patay sa pananaksak ng kanyang katrabaho. Ibalita mo yan, Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Dead on arrival sa ospital ang kargador ng Fishport matapos saksakin ang kanyang katrabaho sa Barangay Poblacion, Concepcion. Ayon sa Chief of Police na si Police Corporal Mark Anthony Busico, nakaupo ang 30 anyos na biktima sa harap ng isang establishmento malapit sa Fishport nang bigla siyang saksakin sa dibdib at kilikili ng 49 anyos na suspect. Napag-alaman ng pulisya na may personal na away ang dalawa. Nananatiling at large ang suspect ayon sa pulis. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Thank you, Jo. Samantala, dumako muna tayo sa Western Visayas. Isang patay, 2 sugatan na banggaan ng motorsiklo at pick-up sa New Lucena, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo. Patay ang driver ng motorsiklo habang sugatan ng driver ng pick-up at kanyang kasama sa aksidente sa Barangay Dawis, New Lucena. Ayon sa New Lucena Police, mula sa bayan ng Pototan ang driver ng motorsiklo nang mabangga nito ang kasalubong na pick-up na mula naman sa bayan ng Dumangas. Sa investigasyon ng pulisya, hindi alam ng driver ng pick-up na may crossing sa lugar dahil dayo lang siya sa lalawigan ng Iloilo. Inamin naman ng hepe na sa Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. na hindi malalaman na may crossing kung hindi pamilyar sa lugar ang isang motorista. Naka-admit ngayon sa ospital ang driver ng pick-up at ang kanyang kasama. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Balitang Prompty! Alas 3:22 ng umaga, puntahan naman natin ang balita mula sa Western Visayas. Lalaki patay matapos na paluputan ng sawa sa Iloilo City. Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo sa detalye. Natagpuang wala ng buhay ang 38 anyos na lalaki matapos pinuluputan ng sawa sa Barangay Bulilao, Mandurriao sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa isang residente, nagulat siya nang may narinig na ingay sa labas ng kanilang bahay at nang kanyang tingnan, tumambad sa kanyang lalaki na nakahandusay sa harap na kanilang pintuan. Hindi pa nakita ng residente ang sawa na nakapulupot sa katawan at lieg ng biktima dahil madilim ang lugar. Ayon naman sa mga otoridad, namatay sa sakal ng sawa ang lalaki. Tinatayang may bigat na 10 hanggang 12 kilo ang nasabing sawa. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Alas 3:23 na po ng umaga, iginit naman. Samantala, halos kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na recover sa isang high-value individual dyan ho sa bayan ng Saras sa Iloilo Province. Ibalita mo yan, Jo Maki ng Action Radio Iloilo. Jo.
Naka-recover ang Station Drug Enforcement Unit ng Sara Municipal Police Station sa lalawigan ng Iloilo ng halos kalahating milyong pisong halaga ng suspected shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay De Vera, Sara. Nahuli ang high-value individual na si alias Mike, 40 anyos ng Barangay Anuring, Sara, matapos makumpirma ang kanyang engagement sa illegal na droga matapos ang 4 na buwang monitoring. Na-recover sa kanya ang 71 grams sa suspected shabu na nagkakalaga ng 842,000 pesos. Nadiskubre ng pulisya na sa bayan ng istansya kumukuha ng supply ng illegal drugs ang subject at binibenta ito sa bayan ng Sara. Napag-alaman din na binabayaran ang subject sa pamamagitan ng e-wallet bago nito dinideliver ang item. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang subject. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn. Mga illegal na paputok at pyrotechnic devices na nakumpiska sa Western Visayas, winasak sa isinagawang ceremonial disposal ng PRO6. Jocelyn Maque ng Aksyon Radyo Iloilo. Joe Maque. Umabot sa 7,336 na pinagbabawal na paputok at pyrotechnic devices ang winasak ng Police Regional Office 6 sa isinagawang ceremonial disposal sa Camp Martin Delgado sa lungsod ng Iloilo. Sa nasabing numero, 81 rito ang mga boga o improvised cannon na nakumpiska o nasamsam ng iba't ibang police unit sa rehiyon. Nagkakalaga ito ng mahigit 100,000 pesos kasama na ang mga walang label na hindi nakapasa sa standards sa paggawa ng mga paputok. Muling hinimok ng pulisya ang publiko na umiwas sa mga pinagbabawal na paputok at ipagdiwang na ligtas at mapayapa ang bagong taon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, alas 3:21. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, dakuan natin na balita sa Western Visayas, 2.7 milyong pisong halaga ng suspected shabu na-recover daw po sa drug buy-bust operation sa Santa Barbara, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Pinaniniwalaan ng pulisya na ibibenta o ipapakalat sa nalalapit na Dinagyang Festival sa Iloilo City ang 2.7 million pesos na halaga ng suspected shabu na na-recover sa drug bust operation sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara. Sinabi ni Regional Police Drug Enforcement Unit Deputy Chief Police Major Marvin Villanueva na nagsisilbing bodigero o tigatago ng illegal drugs ang 42 anyos na subject na residente ng Haro sa lungsod ng Iloilo. Ayon pa kay Villanueva, hinahatid ng subject sa kanyang mga parokyano sa Iloilo City at karatig ng mga bayan sa lalawigan ng Iloilo ang iligal na droga at may mga pagkakataon na pinupuntahan din siya sa kanyang tinutuluyang bahay sa Santa Barbara upang bumili ng shabu. Kasalukuyang inaalam na ng pulisya kung saan o kung sino ang source ng illegal drugs ng subject. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn Maque. Balitang Promvi. Balita mula sa iba't ibang lalawigan, security guard binaril ng kapwa sikyo sa Iloilo City. Alamin natin kung ano nangyari. Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Nagtamo ng 2 tama ng baril sa magkabilang hita ang 30 anyos na gwardya ng barilin ng 28 anyos na gwardya sa city proper sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa pulisya, naka-on duty sa bentahan ng mga motorcycle parts ang biktima nang puntahan ng suspect at kinumpronta hanggang sa magkasuntukan at narinig ang 3 putok ng baril. Inaalam pa ng pulisya kung anong motibo sa insidente na nagsimula di umano sa hindi pagkakaintindihan ng suspect at biktima. Naaresto ang suspect at recover ang kanyang issued firearm na 9mm pistol. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Jocelyn Maque. Pamilya naman ng 18 anyos na dalagang pinatay sa bayan ng Tubugan, Iloilo, umapila sa mga vlogger at content creator na tigilan ang paggamit ng content gamit ang kaso ng biktima. Detalye ng balita mula kay Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Jocelyn, may nga aga.
Umapila ang pamilya na 18 taong gulang na si alias Candy sa mga vloggers at content creators na tigilan na ang paggawa ng content gamit ang kaso ng biktima. Ginawa ni Rene, ama ni Candy, ang apila na makita niya sa social media na ginagawang memes o katatawanan ang litrato ng kanyang anak para makakuha ng maraming views. Ayon kay Rene, lalo lang nakadagdag sa sakit na dinadala ng pamilya ang hindi pagrespeto ng mga vloggers at content creators sa pinatay na dalaga. Hunyo 17 ng hapon na matagpo ang patay at walang suot na underwear si Candy sa kanyang kwarto. Base sa autopsy result, multiple traumatic injuries sa ulo ang kinamatay ng dalaga at kumpirmado na ginahasa siya. Inamin naman ng suspect na si Aljun Halbuna na pinatay niya ang biktima pero itinanggi na hinalay niya ang dalaga. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn. Biyanan, patay ng pagtatagay ng kanyang manugang habang natutulog sa Dingle, Iloilo. Detalye na balita mula kay Jocelyn Make mula sa Action Radio Iloilo. May nga aga sa mga kuturan sa Negros. Jocelyn? Patay ang 65 taong gulang na biyanan ng pagtatagay ng kanyang manugang na lalaki habang natutulog sa kwarto sa bayan ng Dingle, Iloilo kahapon. Ayon kay Police Lieutenant Save William Huco, Deputy Chief of Police ng Dingle Municipal Police Station, lasing ang suspect nang pumasok sa bahay ng biktima at bigla na lang pinagtatataga ang kanyang biyanan. Kasama ng biktima sa kanyang bahay ang kanyang apo na siyang humingi ng tulong. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival dahil sa mga sugat sa kamay at paa. Sa investigasyon ng pulis, matagal na away ng magbiyanan at problema sa pamilya ang motibo sa krimen. Tumakas ang suspect pero naaresto sa hot pursuit operation ng Dingle Police. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat.